This is Lance! At sa araw na to, back to school na ulit. Pero bago ang lahat, trivia muna tayo. Alam mo ba na ang dogs natin ay nakakaramdam din ng back to school blues? Kapag bigla tayong naging busy or umaalis tayo ng madalas, they can feel separation anxiety. Kaya kung student ka or working, subukan mo mag-iwan ng mga toy, mga stuffy or play toys or bigyan mo sila ng extra playtime bago ka umalis. Malaking tulong na yon. Kung kaya ng mga pets natin mag-adjust, kaya mo rin sa school, one step at a time. Ayun lang, God bless! Kisses! Magkaibang kulay ng mata? This is Lance! At sa araw na to, ang tawag dito ay heterochromia. Isang kondisyon kung saan hindi pantay ang pigment sa dalawang mata. Mas common ito sa mga puting pusa dahil sa isang gene na tinatawag na W gene o white gene. Itong gene na ito ang nagkokontrol ng kulay ng balahibo at naaapektuhan din niya ang distribution ng melanin. Melanin yung pigment na nagbibigay ng kulay sa mata, balat, buhok o balahibo at lumalaban mula sa pinsala ng ultraviolet radiation o UV radiation na wala naman sa araw at sunbed. Kaya minsan, isang mata nila ay blue dahil kulang sa melanin at minsan naman yung isa ay yellow, green, or amber dahil maraming pigment. At ito pa, may connection din ito sa pandinig. Ang ilang white cats na may blue eyes ay mas may chance na magkaroon ng congenital deafness lalo na kung parehong blue ang mata. So next time na makakita ka ng pusa magkaiba ang kulay ng mata, hindi lang siya unique. Tandaan, may science behind this. Ayun lang para sa araw na to. Yes! Keep... Ayun na. Ah! Nagugutom ako. Parang gusto ko ng Charmaine Este. Yung orange pala. Tara, bili tayo. Ito pala. Thank you po. Yun, nakabili na tayo. Bangkan pala to. Anyways, this is Lance. At sa araw na to, bakit nga ba orange ang naging tawag sa orange? Bago pa magkaroon ng salitang orange para sa kulay, meron ng orange na prutas. Noong unang panahon kasi sa English language, wala pa silang sariling pangalan para sa kulay na orange. Kapag nakakakita sila ng isang bagay na kulay orange, kadalasan ang tawag lang nila rito ay yellow-red o reddish-yellow. Nagsimula ito sa Sanskrit na naranga na nangangahulugang orange tree, na naging narang sa Persian at naging naranj sa Arabic. At kalaunan ay nakarating sa European language. Over time, aksidenteng natatanggal ng mga tao ang letter N sa orange. For example, sa sentence na, "Can I please have an orange?" nagiging an orange. Kaya ayun, yun ang ginagamit nating salita para sa prutas, ang orange. Tandaan na una ang prutas na orange kesa sa kulay na orange. At kapag napanutaryo na ni Orange ang pinapapalitan niyang pangalan, magiging Charmaine na siya. Joke lang. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Bakit nga ba lumalapit ang mga pusa kapag ka? This is Lance! At sa araw na to, ang tunog na o minsan naman ay bukod sa ito ay paulit-ulit, ito ay gumagawa ng mataas na frequency. And guess what? Yan mismo yung mga tunog na sobrang sensitive sa tenga ng mga pusa. Kaya sa utak nila, patingin ba yun? Para din itong tunog ng maliliit na hayop katulad ng daga. Plus, kung lagi na sila tinatawag gamit yan, masasanay sila. Parang iniisip nila kapag may pagkain o lambing. Hindi sila lumalapit dahil naiintindihan nila yung mga salita mo, kundi dahil curious sila at tumasa sa reward. Pero reminder ha, hindi lahat ng pusa lumalapit. Kapag hindi ka nila kilala, madalas, deadma, yung iba, umiiwas pa. Wala effect. O ayan, marunong ka na ng konting cat language. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Napansin mo ba na kapag binabasa mo sila, nagiging doon sila bigla? Akala ng iba, nag-iinerte lang sila. Pero may reason yan. Sensitive kasi sila sa temperature changes, kaya mabilis silang ginuhin. At yung balahibo nila, matagal matuyo, uncomfortable at saka mabigat sa katawan. Kaya kung maliligo yung cats mo, dapat slowly at warm water or lukewarm water lang. Remember, ayaw nila na nabibigla. Ayun lang para sa araw na to. God bless! Keep safe! Bakit nga ba ito mga pusa sa tubig? Bigat.
this is Ivory! At sa araw na to, iikot tayo dito sa CBSU dahil Hahantingin natin yung mga aso para mapabakunahan natin against rabies! let's go! Rabies kasi is a zoonotic disease, ibig sabihin pwede siyang makahawa from animal to humans through bites or saliva. At nakakamatay ito kapag nag-appear na yung symptoms, kapag umabot na yung infection sa nervous system ng mga aso or kahit ng mga tao, wala nang gamutan. Ay, amon yung dog! Ayan, sakal ka na! Good boy! Rabies is 100% fatal. Pero good news niyan, it's also 100% preventable through vaccination. Let's go! Okay lang yan para sa mga dogs. Noel. Ano yan? Sabi niya, may hawak kang pantundodok. Look at that one. Hi, hi! Kaya mahalaga na mabakunahan natin lahat ng CBSU dogs natin para safe sila at safe din ang ating mga students. Kaya ikaw, for parent, remember to vaccinate your fur babies as well. Tandaan, prevention is protection! Ayun lang! God bless, keep safe! Ay, tapang! Amir, ba't nag-wiggle-wiggle ang buntot? Tukot yan, he's scared. Oh, ito na pagkain para sa'yo. Sige na. Kapag na-shoot ka to, ito na yung last reel na papanoorin mo at gagawin mo na yung mga dapat mong gawin. Okay? Damn! Okay, game. Wala mandadami. Alam mo ba na yung normal days para sa'yo is someone else's dream? So remember to be thankful araw-araw. This is Lance! At sa araw to, we have PBB Celebrity Collab with AC! Ayun lang, guys! Keep safe! Let's meet PBB! Tatalon siya. Alam mo ba kung ano yung multo ko? Eto. Alam mo ba kung bakit ka pinuwesta ni Lord sa sitwasyon ngayon? Kasi alam niyang kaya mo. At sana, alam mo rin, mabigat man sa ngayon. Pero, prepare ka niya to something greater. Kaya, kapit lang. Pakiramdam mo ba, nagkulang ka ngayong araw? Hindi mo naman palaging kailangan maging at your best. Because every day is your chance to grow. Kahit small steps lang. Ang goal ay maging better than who you were yesterday. And remember na i-celebrate yung mga wins mo from time to time. Dahil ibig sabihin lang nun, you are moving forward. At tandaan, ang buhay ay hindi karera. Di ba po? Di ba po? This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba kung ano ang tawag sa grupo ng mga baka? Sa English ay herd, sa Tagalog ay kawan. Ay, alam mo na para sa araw na to, ang dami nila! Guys, cute! Wow! Alam mo, may mga itim, brown, and white. Pero ang usual na color ng mga baka, kulay puti. Baka din yun eh. Moo! Ay, nadedeo yung baby. Calf! Ang tawag dyan. Moo! Cute! Ang dami! Sila ay pinapastol na ngayon dahil magkagabi na. Kailangan na nila mapunta sa safe place. Okay? Ang dami lang pagkain dyan pa.